Hi guys! So muli na naman nagbabalik ang inyong tinderang Midorenya, si Enyang Vlog. So for today's video, nandito na naman tayo sa Nakaka-relate ka ba? Episode 1. Sa iyo umuutang, pero sa iba bumibili. Sakit no? So eto na nga ang kwento. Habang nagpe-Facebook ako kanina, may nabasa akong hinaing ng ating isang kapwa sari-sari store owner. Ipinost niya doon na meron siyang customer na lolo kung saan sa kanya umuutang at nakita niya yung apo na bumili sa ibang tindahan. Sa sobrang sakit, nag-personal message siya dun sa lolo nung bata at sinabing, "Tatay, bakit yung apo mo sa iba bumibili?" At ang sinabi ng matanda ay wala na ba daw silang karapatang bumili sa iba porket sa kanya umuutang. So dito nagtatapos yung maikling kwento. Nakaka-relate din ba kayo? Honestly speaking, nasaktan ako para dun sa kapwa natin sari-sari store owner. Kasi masakit na yung pinapautang mo sa iba bumibili. Especially kung yung binili niya ay meron ka din naman. At isa pa, yung hindi kanya man lang dinaanan at sa iba na siya dumirektang tindahan kasi dun niya trip bumili. Although, hindi personally yung taong umuutang sa'yo ang umalis, kundi yung kamag-anak niya, apo, kapatid, pero masakit pa rin deep inside. Kasi, kumbaga, pinakinabangan ka niya, tapos sa iba lang siya bibili. Ito rin yung main reason guys, kaya nag-post ako ng bawal ang utang, bawal ang kulang, bawal ang mamaya ang bayad, no exemption sa harap ng aking sari-sari store. Kasi masakit talaga sa part nating mga sari-sari store owner, yung nagpapautang ka, tapos makikita mong sa iba naman bumibili. Yung pinapakinabangan kanila, pero parang wala silang pakialam sa pwede mong maramdaman. At ito yung pinaka naging solusyon ko para hindi maging masyadong masakit. Kung hindi umuutang sa iyo yung isang tao at sa iba siya bumibili, walang problema. Kasi democratic country tayo pwede kang bumili kahit saan. Wala naman siyang atraso sa'yo. So, okay lang yun. Isa pa guys, dito mo rin malalaman kung sino yung talagang suki mo. Kasi sa kabila ng hindi ka nagpapautang, yung mga suki mo talaga, sila pa rin yung nandyan para sa'yo. Minsan kasi, suki mo lang ang isang customer kasi nakakautang siya, kasi napapakinabangan ka niya. Pero guys, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong magpautang. Kasi aminin naman natin o hindi, nakakahatak din naman ng customer ang pagpapautang. Kaso nga lang sa sitwasyon ko, itinigil ko siya. Kasi nga, same sa reason ng ating sari-sari store owner kanina, nasasaktan ako para dun sa mga may utang sa akin tapos sa iba bumibili. And as of now naman, kung tatanungin niyo ako kung anong status ng aking sari-sari store, same pa rin po. Hindi naman nagbago yung sales ko. Hindi naman nagbago yung target sales ko, yun pa din. So, okay lang na hindi ako magpautang. At least wala akong problema na merong hindi nakakabayad. At least wala akong problema na may nakikita akong may utang sa akin pero sa iba bumibili. At least wala akong problema na hindi na nagbayad ng utang, hindi mo na mahagilap, tapos hindi na nga nagbayad ng utang, sa iba pa bumibili. Yung dati mong suki, hindi mo na suki kasi hindi siya makabili sa'yo kasi meron siyang patay na utang. And ito guys, maikwento ko lang. Real life experience ko to nung panahong nagpapautang pa ako. Merong isang pamilya dito sa area ko kung saan nangungutang sa akin yung tatay. And lahat ng binibili niya, sa akin din niya binibili. Kapag umuutang siya, sa akin din siya umuutang. Pero take note, yung asawa niya at mga anak niya hindi sa akin bumibili. Meron silang specific na tindahan kung saan sila bumibili. May mga pagkakataon na bumibili sila sa akin, pero paminsan-minsan lang yon kapag buo ang pera nila, or di kaya pag wala yung item na hinahanap nila dun sa talagang tindahan na binibilhan nila. Nasanay na rin ako guys na ganun yung senaryo. Pero hindi masyadong masakit kasi iba yung sitwasyon. Kasi kapag kasama nung tatay, yung kanyang mga anak or yung kanyang asawa, sa akin talaga siya bumibili. Hindi niya pinipilit na dun bumili kung saan bumibili yung kanyang pamilya. And minsan guys, marirealize mo na lang, ang hirap ding magpautang. Kasi ikaw nang nagpaluwag, ikaw pa yung minsan na masama. Pero kung sa tingin ninyo,
nakakatulong sa inyong sari-sari store ang pagpapautang, okay lang yon. Ipagpatuloy nyo lang. Ika nga ay iba-iba tayo ng lugar, iba-iba tayo na diskarte, iba-iba tayo ng ina-apply na strategy kung paano tayo bebenta, pero iisa ang goal natin, ang magkaroon ng maraming customer at syempre, malaking benta. At para naman dun sa aking mga kapwa sari-sari store owner or mga viewers na nakarelate dun sa kwento natin for today's video, comment down below guys. At baka gusto nyo rin magkwento ng inyong mga real life stories regarding sa utang dyan sa inyong sari-sari store. At dun sa mga merong hinaing dyan na gusto nyo ring bigyan ko ng opinion, comment down below din guys. Para baka yun na yung susunod nating episode. So eto na lang muna for today's video guys. Don't forget to subscribe my YouTube channel. See you next vlog. Bye!